Tayo sa balaw. Ay, naku! Tama. Itang pagawain. Ting pera ang Wala kayong katuwiran dahil problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna sakay ang napakaraming pasahero habang pinapagtas ang paliko-likong Ilog Pasig. May tuturing na ngang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil pinamumunuan ng mga reverendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga malalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kuwanin ng pribadong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina na kahalubilo ang mga Europeo. May isang pagkakataon na inusig ni Doña Victorina ang mga bangka pati na ang mga Indio na naliligo at naglalabas sa ilog. Nakakasagabal daw ang mga ito sa paglalayag ng bapor sa ilog. Ano ba naman ang mga maliliit na bangkang iyon? Ang sagaba sa daanan. Pati ang mga Indeo dito pa naglalaba at nagliligo. Bisyo sa mundo. Umagang umaga, sinisira na nila ang araw ko. Mga pesteng Indeo. Maangal si Doña Victorina sa pagpapaandar ng barko at inihahalin tulad ang daong sa isang alimango sa halip na pagong. Kapitan, bakit patungo sa dagong iyon ang mangmang na timonel? Magsinatsa tayo sa Balawa kapayang yan. Sa gitna ng paglalayag ay napag-usapan ng mga nasa kubyerta ang gagawing pagtutuwid sa ilog. Ito ang naging sanhi ng mainit na sagutan ni na Ben Zaib na isang artilyero kay Padre Camora. Hay nako! Ang ilog Pasig na ito ay masyadong paliko-liko. Dapat ito ituwid. Dapat ito ituwid dahil masyadong mahina ang pag-usad ng bapor. Tama, dapat hanapan nila na paraan para mapalaliman ng Ilog Pasig, di ba? Para naman mabilis ang pag-usad ng vapor at mga sasakyang pandagat. Hindi naging maganda para kay Padre Salve, paring Franciscano ang naturang pagtatalo kung kaya't ipaniliwanag ng pari ang kanyang usapin. Alam ko ba sa pantas ng Abraham? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay na Puente del Capricho na hindi natapos dahil sa sinabi nilang mahina at marupok nito. Pero tingnan nyo, buo pa rin hanggang ngayon kahit anumang lindol at bagyo, hindi pa rin ito nabubuwag. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayong katuwiran dahil problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Ngunit natahimik ang lahat nang magsalita ang mag-aalahas na si Simon. Ang lunas dito ay napakadali at sa totoo lamang hindi ko malaman kung bakit walang makaisip ito. Humukay ng kanal sa Manila, magbukas ng bawang ilaw at tabunan ng Ilog Pasig. Puno ka lang ito'y malaking pera ang magugugol. Sinong Simon at masisira ang mga kabayanan. Wes sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang guguluhin sa paggawa. Kung hindi sapat, ang taong bayan ay sa pilitang paggawain sa ganyang paraan, nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang lawa ng Moris at Coliseo ng Roma. Pagkatapos ipahayag ni Simon ang kanyang saloobin ay sumagot naman si Don Custodio na maaaring magbunga ito ng paghihimagsik at tinanong naman pabalik ni Simon si Don Custodio na nag-alsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto at sumagot naman si Don Custodio ng Pero hindi na kayo kaharap ng taga-Ehipto. Ang lupaing ito ay maraming beses na himagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling mamihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi niyong mga praile kung maghimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangatwirang pawag at katunggakan. Matapos magsalita si Simon ay nagbigay ng kanya-kanyang opinyon ukol sa kanya ang mga naiwan. Pagkaraan niya
niya na isa ring solusyon ay ang palalimin ng ilog. Maaari itong gawin sa paraan ng lahat ay nanirahan malapit sa ilog ay mag-alaga ng itik. Sa gayon, sa paglangoy ng mga itik ay unti-unting lalalim ang ilog. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Doña Victorina. Pero Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng mga itik, darami ang mabalot. Mabuti pa'y matabunan ang ilog kaysa magkaroon ng maraming nakakadiring balot. Mula sa salaysay ng mga pangyayari, ipinakita sa kabanata ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino sa lahat ng bagay, sa estado sa lipunan, sa pananaw at paniniwala, sa mga nais na pagbabago at sa marami pang bagay. Sa kabanata ring ito ay sinusuri at inaalam ni Simon kung ano ba talaga ang nais ng mga Pilipino na mangyari sa bayan. Kung kaya't ang kanyang mga panukala ay tila nanunubok sa kapwa upang magpahayag ng kanilang saloobin at nais gawin tungkol sa isang usapin. Halata rin ang pagkayakayamot ng karakter ni Simon sa mga taong mapagkunwaring may mabuting hangarin ngunit kulang naman sa gawa, katulad ng Bapor Tabo na sumusunod lamang sa agos ng ilog ngunit hindi talaga alam kung saan ipapadpad ng agos. Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ng mga pasaherong Indio at Sino. Mainit dito at maingay ang makina ng bapor. Nag-uusap-usap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Diyan po, hindi masasangpagkaan ng Akademya ng Wikang Kastila. Ay, sa katuparan po, Kapitan Basilio, hinihintay lamang namin ang hinituloy. Direguluhan na namin si Balili, dalawang kabayo, siya ay nangapunan. Makipagkita sa kanila. Sasalamatin niya ni Padre Sibila. Bayaan mo sa akin. Kaya ka narito iyan sa pagbuhay para sa magipagkita sa iyo na sa gusto mo. Makuha man kayo na may doon. Saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Ano na po, maambag ang bawat sila. At ang mga magtuturo, Ang mayamang si Makaraig ay nagdalong na isa sa kanyang mga bahay. sa bagay, hindi masama ang paghalan. Ngayon, hindi na mag-aaralan ng tao natin ay maaral naman ang Wikang Kastila. Yan, kilala na tayo ay mulakan ng kaawang mo. Yung mga tao sa una, Basilio, kapag nagmungkay ka ng isang bagay, inisip kagad ng balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat ng karanggola ng bilyard, makinis at mabito. Biglang lumapit si Simon. Ipinakilala ni Basilio kay Simon ang kaibigang si Isagani. Tinanong ni Simon si Isagani kung totoo bang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa karalitaan. Hindi nga po bumili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa isamahan na lamang ako uminom ng serbesa. Pagkatapos yayain ni Simon ang dalawa, ay agad naman silang tumanggi at sinabing sila ay hindi umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, na pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng mga wala ng sigla ng mga tao. Sabihin niyo kay Padre Camara na makakabuti sa kanya pag-inom ng tubig sa halip mo sa lumisan upang makaiwas sa chismis ng mga religious. Lumisan si Simon. Samantala, itinuloy naman ni Basilio at Isagani ang kanilang pag-uusap. Bakit pa gusto kami? Awan po, para akong natatakot sa taong iyan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang nagapayo ng kapitan ni Minan. Totoo? Ganyan ang narinig ko sa mga taong pumupuli sa kanya kapag nakaharap at kapag nakatalikod. Siya ay minumura. Bumalik si Simon sa umpukan sa kubyerta. Tumating din si Padre Florentino. Kasalukuyang nag-uusap sila Padre Sibila, Padre Erine, Padre Camora, Benzaib at Kapitan ng Bapor. Saan ba kayo galing? Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Marami na ako nakikitang mga ilog na may magandang tanawin. Hinahanap ko ay isang ilog. Kung sa alamat ay mayroon masig nila ng malapad na bato. Kumaano yung tinitirharing espiritu, may isa pang alamat tungkol kay Dunya, Urima na alam ni Padre Florentino. At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Noong araw, may isang estudyanteng nangakong pakakasalan ang dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ang pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay isa na palang arsobispo sa Maynila.
Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang sa makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Imposible ang gusto niyang mangyari kaya pinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagaganyakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at nilibing ang Donya. Sinasabing napakataba ni Donya Jeronima kaya't patagilid kung pumasok sa kuweba. Napabantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indio si Donya Jeronima. Napakagandang alam mo. Ano sa palagay niyo, Padre Salve? Hindi ba mabuting kung sa Beteryo na lamang siya kinulong gaya ng Santa Cruz halip na sa tagong lugar? Wala namang kabuluhan niyan. Huwag niyong kalitaan ang pinakamaganda sa mga ang milagro ni San Nicolas. Nagkwento rin si Padre Salvi ng isang alamat. Noong araw, napakaraming buwaya sa ilog at lawa, mga buwayang malalaki at naninira ng mga bangka. Isang araw, may isang sinong na paraan. Biglang nagpakita ang demonyong nag-anyong buwaya at itinaob ang bangka upang kainin ang sino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng sino si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya't ang buwaya ay naging bato. Pumasok ang bapor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. Kapitan, alam ba ninyo kung saan dako ng lawa na patay ang isang nagngangalang Ibarra, Labara o Ibarra? Nga ba, Kapitan? May naiwan kayang bakas sa tubig? Napansin ni Bensaib na tahimik at nakatingin sa malayo si Simon. Nag-iisip ito ng malalim at walang katinag-tinag. Ano ang nangyari sa iyo, Ginoong Simon? Ikaw pa ba naman ay sanay na sanay sa paglalakbay? Ikaw pa ba ang malulula sa lawang ito? Si Cabezang Tales ay nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumukup kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Cabezang Tales. Ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Cabezang Tales ngunit pinigilan siya ng ama. Isipin mo na lang, kapalagay mo na lang na ang 30 piso yun ay nahulog sa pugal o kaya nahulog sa kapitan. Natupad ang pangarap ni Cabezang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabesa de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaswana, iyak na mahirap ka. Action! Lahat tayo, ama, ay babalik sa alabo at pinanganak sa walang saplotin, babalik po si Talo. Ngunit ako'y matatalo at Isang hindi ko araw, na kailangan tinipid ng ng anak. mga tulisan si Cabezang Tales at ipinatutubos sa halagang 500. Halos mabaliw si Tata, Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli ngunit hindi iyon nakasasapat. Siya ay nagdasal ngunit walang milagrong naganap. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangan makabalik ang aking ama. Pag nanalo tayo sa city, ay matutupos ang pagkakaroon. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agnos na bigay niya sa akin. Samantala, ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Guardia Sibil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kutsero ang sedola nito, kaya't kinulata ito ng Guardia Sibil. Dahil ay walang gwardiya sibil doon. Kung mayroon ay hindi sila mabuhay ng matagal dahil sa Habang naglalakbay, pinahinto ng mga Guardia Sibil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kutsero ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipiit siya sa bilangguan. Nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkadakip kay Cabezang Tales. Dahil sa balitang iyon, ay nawalan siya ng ganang kumain. Ginising
si Basilio ng repeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaong ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga pinagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalimpusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagkabatsilyer at pinuri ng kanyang mga propesor. 2 buwan na lamang, matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Huli. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Tinukot ni Simon ang revolver at itinutok kay Basilio. 13 taon na po ngayon ng ating libing king pinasapuot dito. At ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. Isang taong napakabatila. Isang taong ipinalalagay ng lahat. Liban sa akin na namatay. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaring kasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan. Padaliin ang kaniyang pagsira kahit na dumanak ng maraming dugo. Pataan na walang karanasan at mga pangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila kung anong magiging pangarin ninyo. Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan. Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay napapalapit tayo sa pamalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan at maging malaya. Lalo kayong magiging alipin sa halip na tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtabatan ng inyong mga balak, ngunit hindi ko magagawang gampanan ng inyong mga hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay ng pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan ng eskolta at paglingkuran kita ng buong puso. Nang magising si Huli, namumugtok pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling mahimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama, ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pakisabi ko na abutin ako kasi ngayon sa Panginoon. Panginoon ay marunong magsalita ng wikang Kastila. At ito ang pinakamurang ninyo na makakasulat. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagalumihanan siya nang hindi siya makabigkas ni isang salita. May bukang pangungusap sa kanyang mga labi kundi mga impit na ungo lamang. Nagkagulo ang mga panahuling kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Nandito na! Pinadala tayo ng Diyos
dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak ng makasalanan na dapat sana'y tuturuan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. Tinutukoy na makasalanang kamag-anak ay si Huli. Akalain mo isang lalaking maaari ng mag-asawa ay hindi naman magpapasal? Kung basalin ng ang Panginoong Maria ay hindi man lang humihinto sa sumasayo, at sa Santa Maria ay hindi man lang humihinto sa makasalanan, na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos. Tinuruan ni Hermana Pensyang si Huli ng wastong pagdarasal. Pilit ding pinapabasa kay Huli ang librong Tandang Baslo Makunat na sinulat ng isang prayle. Niwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwarta upang matubo si Huli. Nagsaya ang mga prayle dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Kalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwartang naipon ni Huli. Nang dumating ang kabesa sa sariling tahanan ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos makapagsalita sa buong hapon. Nakituloy ang mag-aalas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandituto sa pagtanggap sa panahoneng dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mamamayan ng San Diego at Diani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga alahas na pagkarniwan ng mga wadlangan. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante ang mga patusaw niya. Mayroon po akong mga pintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador, at mga ginoong taga-Roma nagpuan sa mga guho ng Cartago. Marahil ay ang mga pinadala ni Annabel pagkatapos ng labanan sa Carlos. Bukod di ay may dala rin akong mahalagang ikaw ng mga babaeng kagaling. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitan Atika bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes. Isang pares ng hikaw para sa kura at iba pang bagay na panghanda. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. Kayo, wala ba kayong may pabibili? Ay pabili na ng mga alas anak at sa tira ay wala nang talaga. At ang agnos ni Maria Clara, iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ng hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon na makailang isara at ibukas. Iyon nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong piyesta sa San Diego. Ibig ko ang pagkakaya. Magkano po Nagkamot ng ulo si Cabezang Tales na hindi malaman ang gagawin. Kaibigan ko ang agnos na ito. Tanggapin ba inyo ng 100 o 500 piso? Kung ako hinintulutan ninyo, pumunta ako na mayroon pang isang dunia na babalik ako bago dumili. Ngunit habang paalis si Cabezang Tales, natanaw niya ang prailing tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Cabezang Tales, gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon na yang agnos at sulat ni Cabezang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Cabezang Tales. Noong gabing iyon, pumalat sa bayan ng balitang namatay ang prailing tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Cabezang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, tagpuan ko na rin ang aking inhanap.